Iba't ibang uri ng teksto. Magandang araw! Ang ating pag-uusapan ay tungkol sa iba't ibang uri ng teksto. Handa na ba kayo? Abakada. Bata pa lang tayo ay sinasanay na tayo magbasa ng ating mga magulang, hanggang sa pumasok na tayo sa paaralan at magkaroon ng formal na pag-aaral sa tamang pagbasa. Bakit ka ba nagbabasa? Marahil ay gusto mong maglibang? O kaya ay makasagap ng balita? O matuto ng iba't ibang kaalaman? Ngunit, alam mo ba ang uri ng tekstong binabasa mo? Ang teksto ay mga salita na nakasulat o nakalimbag sa anumang babasahin na naglalaman ng iba't ibang impormasyon o kaalaman. Maaari ding maglaman ito ng mga saloobin o damdamin ng sumulat. Ito ang mga uri ng teksto: tekstong informatibo, tekstong deskriptibo, tekstong persuasive, tekstong naratibo, tekstong argumentatibo, at tekstong procedural. Tekstong informatibo, tinatawag ding tekstong expository, ang tekstong informatibo. Layunin nitong magpaliwanag at magbigay ng mahalaga at tiyak na impormasyon. Kadalasang sinasagot nito ang mga batayang tanong na ano, kailan, saan, sino at paano. Ito ang mga halimbawa ng tekstong informatibo: biografiya, diksyonaryo, encyclopedia, almanak, papel pananaliksik, journal, at balita sa dyaryo. Tekstong deskriptibo. Ang tekstong ito ay may kinalaman sa pisikal na katangian ng isang tao, bagay, lugar, pangyayari, karanasan at sitwasyon. Inilalarawan nito ang detalyadong imahe na makapupukaw sa isip at damdamin ng mga mambabasa na nais palutangin ng manunulat. Kalimitang gumagamit ang tekstong deskriptibo ng mga pang-uri upang maging masining ang paglalarawan. Kadalasang gumagamit din ng pandama ang manunulat sa paglalarawan, katulad ng paningin, pangamoy, panlasa, pandinig, at panalat. Tekstong persuasive. Ang tekstong persuasive ay may layuning mangumbinsi o manghikayat ng mga mambabasa. Ito ay naglalahad ng mga impormasyong may katotohanan o pinag-aralan na susuporta sa mga inilalahad ng teksto upang ito ay maging kapani-paniwala at mahikayat ang sinumang babasa nito. Ang halimbawa ng tekstong persuasive ay ang talumpati ng mga politiko, mga nakasulat na plataporma, propaganda sa eleksyon at ang mga advertisement na ating nababasa. Tekstong naratibo. Ito ay may layuning magsalaysay o magkwento ng isang pangyayari. Maaaring base sa karanasan o kathang isip lamang. Ang tekstong naratibo ay nagkukwento o nagsasalaysay ng mga magkakaugnay na kilos tungkol sa isang pangyayari sa maayos na paraan. Ito ay karaniwang ginagamit upang magbigay ng leksyon sa mga mambabasa. Ang
Ang halimbawa ng tekstong naratibo ay maikling kwento, nobela, alamat at iba pa. Tekstong argumentatibo. Ang tekstong ito ay naglalahad ng proposisyon ng manunulat o nangangailangang ipagtanggol ng manunulat ang posisyon niya sa isang tiyak na usapin o paksa. Sa tekstong argumentatibo ay kailangang maglahad ng mga ebidensya, kaya naman ito ay nangangailangan ng masusing investigasyon, pag-aaral at pangungulekta ng mga datos sa pamamagitan ng panayam, eksperimento at survey. Tekstong procedural. Ang tekstong procedural ay nagpapabatid ng maayos at wastong hakbangin ng pagsasagawa ng isang gawain. Ito ay naglalahad ng impormasyon at instruksyon kung paano sisimulan at tatapusin ang isang gawain sa maayos, ligtas, at angkop na paraan. Ang halimbawa ng tekstong procedural ay ang manual sa paggamit ng isang kasangkapan o mekanismo, recipe sa pagluluto, mechanics ng laro, gabay sa paggawa ng proyekto at mga eksperimentong siyentipiko. Sagutin ang mga gabay na tanong na ito. Para sa bilang 1, ano ang tekstong deskriptibo? Para sa bilang 2, magbigay ng layunin ng tekstong informatibo. Para sa bilang 3, magbigay ng ilang halimbawa ng tekstong persuasive. Para sa bilang 4, bakit mahalagang malaman ng isang mambabasa ang uri ng tekstong kanyang binabasa? At para sa bilang 5, sa iyong palagay, bakit kailangang pag-aralan ng iba't ibang uri ng teksto? Ipaliwanag. Magandang umaga, hapon, tanghali, gabi sa inyong lahat. Ngayon ay dumako naman tayo sa mga uri ng teksto. Isa sa mga uri ng teksto ay ang argumentative. Ano nga ba ang argumentative? Ang argumentative ay isang teksto na naglalahad ng mga proposisyon na umiiral ng kaugnayan ng mga proposisyon na nangangailangan ng pagtalunan o pagpapaliwanagan. Ang ganitong uri ng teksto ay tumutugon sa tanong na bakit. Halimbawa nito ay ang editorial. Naglalayon din ang tekstong ito na mapatunayan ang katotohanan ng ipinapahayag at ipatanggap sa bumabasa ang katotohanan ito. Ang katangian ng tekstong ito ay makipagtalo upang mapatunayan ang katotohanan ng ipinapahayag at ipatanggap sa bumabasa ang katotohanan. Daling salita, ang argumentative ay isang uri ng pagsulat na naglalayong makumbinsi o makuha ang suporta ng mambabasa sa isang partikular na panig o posisyon. Maliban sa editorial, maaaring makita ang argumentative sa iba pang mga uri ng teksto, tulad ng mga akademikong papel at thesis, mga debate at diskurso, mga political speech, mga legal na dokumento, at mga artikulo sa media. Informative. Ang informative ay isang tekstong naglalahad ng mga bagong kaalaman, bagong pangyayari, bagong paniniwala at bagong informasyon. Ang mga kaalaman ay nakaayos ng sequential at inilahad ng bagong linaw at kaisahan. Tekstong informatibo, uri ng babasahin o depiction, lalayo na magbigay ng impormasyon o magpaliwanag ng malinaw at walang pakiling tungkol sa iba't ibang paksa. Halimbawa nito ay hayop, sports, agam, siyensya, kasaysayan, paglalakbay, heograpiya, kalawakan, panahon, at iba pa. Hi guys, ang susunod natin tatalakayin ay ang tekstong deskriptibo. Ano nga ba ang tekstong deskriptibo? Ang tekstong deskriptibo ay tekstong nagtataglay ng mga impormasyong may kinalaman sa pisikal ng katangiang taglay ng isang tao, bagay, lugar at pangyayari.
Sa madaling sabi, ang tekstong ito ay may layuning maglarawan ng isang bagay, tao, lugar, karanasan, sitwasyon at iba pa. Ang katangian ng descriptive ay maihahalin tulad sa pagpipinta. Ang mamabasa ay tila direktang nakasaksi sa mga pangyayaring inilahad sa pamamagitan ng masining na paglarawang ginagamit ng manunulat. So, mayroon tayong tatlong uri ng tekstong deskriptibo. So, ang una ay ang description technical. Ito ay naglalayong magbigay ng paglalarawang detalyado at gumagamit ng mga eksaktong salita sa pagbibigay ng katangian. Halimbawa nito ay 3 piraso na laman ng tsokolate ang laman ng pulang kahong ibinigay ni Benedicto. Pangalawa naman ay ang deskripsyong karaniwan. Ito naman ay uri ng paglarawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng impormasyong pangkalahatan at maraming tao o bagay ang nagtataglay ng ganoong katangian. Halimbawa, si Benedicto ay mapayat na matangkad. Ang pangalawang halimbawa naman ay ang eskinita na iyon ay masikip, madilim at mayroong hindi magandang amoy. Ang panghuli ay ang deskripsyong impressionistiko. Ito ay pagbibigay ng paglalarawan sa pamamagitan ng pansariling pananaw, opinyon o saloobin sa isang tao. Ito ay karaniwang iba sa kanyang kapwa at hindi itinuturing na lubhang totoo dahil ito ay subhetibong pananaw lamang. So, ang halimbawa nito ay namamalditahan ako sa anak na panganay ni Aling Marta dahil ramdam kong hindi totoo ang kanyang pagiti sa akin. Layunin at kalagahan ng tekstong deskriptibo ay ang iparating ang katangian ng isang tao, bagay, hayop, pangyayari o lugar. Ang pagkilala sa katangian ng mga ito ay nakatutulong upang mas matandaan ang mga ito. Katangian ng tekstong deskriptibo. Una, ito ay may isang malinaw at pangunahing impresyon. Pangalawa, ito ay maaring maging subhetibo o objektibo. Pangatlo, ito ay espesipiko at maglaman ng konkretong detalye. Ang persuasive na teksto o persuasive text sa Ingles ay isang uri ng tekstong pangkomunikasyon na ang pangunahing layunin ay kumbinsihin o hikayatin ang mga mamabasa o tagapakinig na tanggapin ang pananaw o posisyon ng manunulat o tagapagsalita. Persuasive. Ang persuasive naman ay isang tekstong nangugumbinsi o nanghihikayat. Ang ilan sa mga halimbawa nito ay mga nakasulat na propaganda sa eleksyon at mga advertisement. Naglalayo ng uri ng tekstong ito na kumbinsihin ang mga mamabasa na sumang-ayon sa manunulat hinggil sa isang issue. Ang katangian ng tekstong ito ay maglahad ng mga konsepto, pangyayari, bagay o mga ideyang nanghihikayat sa mamabasa. So, dadako naman tayo sa narrative. Ang narrative ay isang tekstong naglalahad na magkakasunod-sunod na pangyayari o simpleng nagsasalaysay. Ang halimbawa nito ay mga akdang pampanitikan. Layunin ng tekstong ito ang nagsasalaysay ng kwento batay sa isang tiyak na pangyayari, totoo man o hindi. Ang tekstong narrative ay isang informal na pagsasalaysay. Para ka lang nagkikwento ng isang bagay o isang pangyayari ng isang kaibigan. Magaan ito basahin, maaaring maglagay ng panitikang naglalarawan ng mga katauhan, text, eksena, at mga ideya ng mga pangyayari. Naglalagay ito ng panimulang nagsasaad kung anong uri ito ng tekstong narrative at isang matibay na Descriptive o paglalarawan. Ang katangian ng tekstong descriptive ay maihahalin tulad sa pagpipinta. Ang mga mamabasa ay tila direktang nakasaksi sa mga pangyayaring inilalahad sa pamamagitan ng masining na paglarawang ginagamit ng manunulat. Naglalayong maghatid sa isipan ng mamabasa o nakikinig ng isang larawan ng tao, pook o bagay na nakita o naguni-guni ng manunulat o tagapagsalita. Narrative o pagsasalaysay. Isang informal na pagsasalaysay ay nagkukwento ng isang bagay o isang pangyayari sa isang kaibigan.
nagpapahayag ng mga seryeng pangyayaring magkakaugnay. Mugan itong basahin, maaaring magtaglay ng anekdotang naglalarawan ng mga tauhan, eksena at mga detalye ng mga pangyayari. Maaaring i-format ang hikayat o nakakaaliw ang isang salay. Ang narrative o pagsasalaysay ay tumutukoy sa pagkukwento o paglalahad mga pangyayari, karanasan o kwento. Ito ay isang uri ng teksto o pananalita. Naglalaman ng pangyayari na may simula, gitna at wakas. Halimbawa ng narrative ay pagsasalaysay ng isang biyahe, karanasan sa buhay o kwento ng isang tauhan na may pinagdadaanan at natutuhan sa paglipas ng panahon. Persuasive o panghihikayat. Ang katangian ng tekstong persuasive ay maglahad ng mga konsepto, pangyayari, bagay o mga ideyang nanghihikayat sa mga mambabasa. Ito ay isang teksto binuo na naglalayong pakilusin ang mga mambabasa. So balik naman tayo sa tekstong procedural. Ang katangian ng tekstong procedural ay may mga serye ng impormasyon tungkol sa isang bagay upang matamo ang inaasahang hangganan o resulta. Ang mga halimbawa ng procedural na teksto ay ang recipe sa pagluluto at instruction manual sa mga laruan at mga gamit na need nating i-assemble, kagaya ng mga cabinet, mga desk, at upuan. Ito ay nagbibigay ng mga tagubilin o hakbang sa pagsasagawa ng isang gawain o proseso. Layunin nito ang magbigay ng malinaw na gabay sa mga mambabasa. Argumentative o pangatwiran. Ang katangian ng tekstong argumentative ay makipagtalo upang mapatunayan ang katotohanan na ipahayag at ipandanggap sa mababasa. Ang katotohanan ito ay isang makatwiran at lohikal na paraan ng paglalahad ng manunulat ng kanyang paniniwala at konklusyon kaugnay ng isang isyu. Tapos, ang tekstong argumentative ay tumutukoy sa isang uri ng pagsulat o paglalahad kung saan ang pangunahing layunin ay magkapagtalo o magbigay ng argumento upang mapatunayan ang isang punto o katotohanan. Sa ganitong uri ng teksto, ginagamit ng manunulat ang kanyang kakayahang lohikal at katwiran isip upang suportahan ang kanyang mga paniniwala o opinyon kaugnay ng isang partikular na isyu. Binibigyan din ito ang kahalagahan ng ebidensya at lohikal na rationing o pagpahayag ng mga argumento. Ngayon, dumako tayo sa gawain. Gumawa ng tigtatatlong halimbawa sa bawat teksto na banggit kanina. Isulat ito sa buong papel.